Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawang masama. Katulad niya ay punong kahoy sa tabi ng isang batisang laging sariwa ang dahon at namumunga sa takdang panahon. Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Tayo po'y tumayo, mawit ng pagpupuri sa ating Panginoon. Kalakasan, siya ating tanggulan sa paglaban sa kasamaan. Pagkahinaan ay tayo ng kaaway, siya ang pagtatagumpay. Sa tulong niya'y ating kamtan. Buong sariling kalakasan ang siya nating paghahawakan. Tayo ay mapipilitan sa ating pakikipaglaban. Ngunit kung ang banal ang ating kapitlan, walang katakutan. Tayo sa digmaan, sa tulong niya'y magtagumpay. Sa mundo man ay umapaw ang sama't kalupitan. Anak kaming nagamagam, pagkat Diyos ang aming tanggulan. Puno ng karimlan, di katatakutan, pagkat nalaman siya'y wawakasan. Nang kay Jesus nawi ka lamang, ang kay Kristo di ka lamang, higit sa mundong kalakasan. Espiritu'y ibigay, iyang kakampi nating tunay sa pakikilaban. Buhay may naparaan, ang kaluwalhatian ng Diyos na mamahalin, at siya nang itanghal. Amen. O aming amang makapangyarihan sa lahat, salamat po ng marami at muli kami iyong sinamahan at iningatan sa nagdaang mga araw.
at muli ay narito sa iyong tahanan. Salamat, Panginoon, dahil tunay po na hindi naging hadlang ang mga suliranin, mga pandemya sa aming buhay, na hindi kami magpatuloy na sumamba sa iyo. At ngayon, sa muli naming pagdalo, pagsama-sama sa iyong tahanan, dalangin namin, Panginoon, hayaan mo po ang iyong banal na Espiritu ang sumabawat siya sa amin. Madama namin ang kagalakan, madama namin ang pagpupuri at pagpapasalamat. At hayaan niyo po, Panginoon, na maging mabangong samyo ang aming pagsamba sa iyo. Buksan mo ang aming puso't isip, buksan mo ang aming mga kaisipan, at muli mong igawad sa amin ang kapatawaran sa aming mga kasalanan, upang maging maayos at kaaya-aya sa iyong paningin ang aming pagsamba. Ihanda mo po kami ngayon, at gayon din naman, dalangin namin ang aming mga kapatid na naglalakbay para makarating sa lugar na ito. Sama-sama po kaming sumamba at magpasalamat sa iyo. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Sabay-sabay po tayo sa ating sinasampalatayanan. Sinasampalatayanan ko ang Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, lumalang ng langit at lupa, at sa Jesucristo na anak na bugtong niya, pinanganak, Birang Maria, anak, langdamdam ng hirap sa katulan ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay at inilibing, sa ikatlong araw ay nabuhay sa mga patay. Umakyat sa langit at naupo sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto upang hukuman ang nangabubuhay at nangamamatay. Sinasampalatayanan ko ang Espiritu Santo, ang banal na iglesyang laganap, ang pagkakaisa ng mga banal, ang muling pagkabuhay ng katawan, at ang buhay walang hanggan. Amen. Nasa panahon po tayo ng mga pahayag para po sa ating mga gawain. Mamaya pong 11 a.m. ay online PCUMC Kids Sunday School. Ganon, by 2 p.m. online kumustahan with PCUMC Kids. Nandito po yung mga oras na dapat ay yung level po, yung 5 to 8 years old, 3 p.m., 9 to 10 years old, ang 4 p.m. ay 11 to 12 years old. Sa Thursday po, online midweek service via Zoom and Facebook Live. Friday po ay WSCS Care Group via Messenger video call. At sa November 27, PCUMC Dawn Prayer via Zoom meeting. Ina-announce din po natin na open na po yung ating church, open na po sa lahat ng vaccinated, fully vaccinated. Pwede na pong hindi magpalista, basta po kayo ay vaccinated,
punta lang po kayo dito sa church every Sunday. You are welcome. Okay? And then, ang mga magbibigay ng bulaklak next Sunday ay si kapatid na Omar Yanesa. And then, ang mga may kaarawan po ngayon ay si Zoe Calista Villagonzalo. Bukas po ay kaarawan ni Norberto Ramos Jr. And then si Norberto Ramos III. At sa 27 ay si Cheryl Ordiliano. Gayon din sa wedding anniversary ni Gideon at Rona Bibas. Sige, awitan natin sila. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sa iyong pagsilang, sige, tayo manalangin. Dakilang Diyos, salamat po sa araw na ito na ginawa mo sa amin, na pwede naming ihabilin sa iyo ang lahat ng aming gawain, Panginoon, na tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magpala. Pangunahan nga nyo nga po, Panginoon, ang bawat gawain. Tunay nga po na mayroon pa ring online activities. Tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na mag-convey, Panginoon, ng mga katuroang ito, Panginoon, sa pamagitan ng bagong teknolohiya. Tunay nga po, Panginoon, na mag-augment namin, Panginoon, ang pangangailangang espiritual ng iyong mga anak. At tunay nga po na patuloy kang gumawa sa buhay ng iyong mga anak, bagamat kami ay hindi nagkakasama-sama, pero pinag-iisa at pinagbubuklod mo kami sa pamamagitan ng makabagong teknolohiya. Salamat po sa mga anak mo na ginagamit. Gayon din po, Panginoon, sa mga anak mo na nagdiriwang ng kaarawan at magdiriwang pa. Tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanila, kay Zoe, kay Norberto Jr. and Norberto III at Cheryl. Tunay nga po, Panginoon, na salamat sa buhay na patuloy nilang ipinaglilingkod sa iyo. Tunay nga po na ito isang araw ng pagbabalik tanaw sa katapatan mo sa kanilang buhay. Dalangin namin, Panginoon, ikaw ang Diyos ang patuloy na magpala sa kanila. Makita mo, Panginoon, na ang kanilang buhay ay ginagamit sa iyong paglilingkod. Ganun din po, Panginoon, sa mag-asawang nagdiriwang ng kaarawan kay Gideon at Rona. Tunay nga po na patuloy mo silang ingatan, bigkisin mo sila ng isang pag-ibig, pagkakaisa at pagmamahalan. Ikaw ang maghari sa kanilang sambahayan. Patuloy niyo sila pong pagpalain. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ngayon po natin gawin yung ating, ngayon po yung pinanda natin na natatanging handog para po sa pagdiriwang ng ating one-day salary. Opo. Dito na lang po natin ilagay. At gayon din po, habang pinigay natin dito, pinaalala po natin muli, naka-flash po sa ating screen na kung maaari po nating padala through GCash ng ating mga handog na ito na naka-flash po sa ating screen kay Ate Pam. Sige po.
Ang unang pagbasa po ay matatagpuan sa ikalawang Samuel, mga kabanatang 23, mga talatang 1 hanggang 7. At ganito po ang sinasabi. Narito ang mga huling pangungusap ni David. Tunay na pangungusap ni David na anak ni Jesse. Salita ng lalaking pinadakila ng kataas-taasang Diyos, ang prinsipeng hirang ng Diyos ni Jacob, ang naging matamis na tinig ng Israel. Nangungusap sa pamamagitan ko ang Espiritu ni Yahweh, ang salita niya'y nasa aking mga labi. Ito ang salita ng Diyos ng Israel, ganito ang sinabi niya sa akin. Ang haring namamahalang may katarungan at namumunong may pagkatakot sa Diyos ay tulad ng araw sa pagbukang liwayway. Parang araw na sumisikat kung umagang walang ulap at nagpapakislap sa dahon ng damo pagkalipas ng ulan. Gayon, pagpapalain ng Diyos ang aking sambahayan dahil sa aming tipan na panghabang panahon. Kasunduang mananatili magpakailanman. Siya ang magbibigay sa akin ng tagumpay. Ano pa ang dapat kong hangarin? Ngunit ang mga walang takot sa Diyos ay matutulad sa mga tinik na itinatapon. Walang mga has dumampot sa kanila, at upang sila'y tipunin, kailangan ang kasangkapang bakal. Pag natipon, sila'y tutupukin. Ang ikalawang pagbasa ay matatagpuan sa Pahayag, Kabanata 1, talata 4 hanggang 8. Pagbati sa 7 iglesia. Buhat kay Juan sa 7 iglesia sa Asia, sumainyo ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating, at mula sa 7 espiritong nasa harap ng kanyang trono, at mula kay Hesukristo. Ang tapat na saksi ang unang nabuhay sa mga patay, at hari ng mga hari sa lupa. Iniibig niya tayo, at sa kanyang pagkamatay ay pinalaya niya tayo mula sa ating mga kasalanan. Ginawa niya tayong isang liping maharlika upang maglingkod sa Diyos at kanyang Ama bilang mga saserdote. Kay Jesucristo ang kapurihan at kapangyarihan magpakailanman. Amen. Pakatandaan nyo, darating siyang nasa mga alapaap, makikita ng lahat, pati ng mga umulos sa kanyang tagiliran. Dahil sa kanya, iiyakan lahat ng lipi sa lupa. Magkakagayon nga, amen. Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoon, Diyos na makapangyarihan sa lahat, Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan at siyang darating. Tayo pong lahat ay tumayo para po sa pagbasa ng Ebanghelyo na matatagpuan sa sulat ni Juan, Kabanata 18, talata 33 hanggang 37, at ganito po ang sinasabi. Si Pilato ay pumasok uli sa palasyo at pinatawag si Jesus. Ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Tanong niya. Sumagot si Jesus, galing ba sa sarili mo ang tanong na iyan o may ibang nagsabi sa iyo tungkol sa akin? Tugon ni Pilato, sa tingin mo ba'y Hudyo ako? Ang mga kababayan mo at mga punong pari ang nagdala sa iyo rito. Ano ba ang ginagawa mo? Sumagot si Jesus, ang kaharian ko'y hindi sa sanglibutang ito. Kung sa sanlibutang ito ang aking kaharian, ipinaglaban sana ako ng aking mga tauhan upang hindi maipagkanulo sa mga Hudyo. Ngunit hindi mula sa sanlibutang ito ang aking kaharian. Kung ganon, isa ka ngang hari, sabi ni Pilato. Sumagot si Jesus, ikaw na nagsabing ako'y hari. Ito ang dahilan kung bakit ako pinanganak at naparito sa sanlibutan, upang magpatotoo tungkol sa katotohanan. Nakikinig sa aking tinig ang sinumang nasa katotohanan. Ito ang salita ng Diyos. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Thy word is
tinawag eh. Kung nag-iisa at nanulumbay dahil sa hirap mong tinataglay, kung kailangan mo ng karamay, tumawag ka at siya'y naghihintay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Kung ang buhay mo ay walang sigla, laging takot at laging alala, tanging kay Jesus makakaasa, kaligtasa'y lubos na ligaya. Siya ang dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Kaya't ang lagi mong pakatatandaan, siya lang ang may pag-ibig na tunay, pag-ibig na tunay. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya ang iyong kailangan, sandigan, kaibigan mo. Siya ang araw mong lagi at karamay kong sawi. Siya ay si Jesus sa bawat sandali. Siya dapat tanggapin at kilanlin sa buhay mo. Siya noon, bukas, ngayon, sa dalangin ko'y tugon. Siya ay si Jesus sa habang panahon. Siya ay si Jesus sa habang panahon.
Okay? Maraming salamat sa mensahe ng awit. Okay? Ibinalik ako ng awit na yon noong 1980s. Papuri. Okay? Sa text ng ating pinagbatayan ay, ito yung sa lectionary natin, ay Reign of Christ. Kaya ang teksto natin ay tungkol sa paghahari ni Jesus. Hindi pa pangmahal na araw ito, pero ito ay naangkop sa kanyang paghahari as king. Matapos na ipagkanuno ni Judas si Jesus, siya ay dinakip. At siya ay dinala kay Caiphas na punong saserdote nung panahong yon. At kinabukasan, siya naman ay dinala kay Poncio Pilato na gobernador ng Judea nung kapanahonang iyon. Para mas maunawaan natin ang background ng ating tekstong pinagbabatayan, ang mga Hudyo ay tinatawag na theocratic. Pag sinabing theocratic, ang batas nila o ang sinusunod nila ay ang Diyos sa pamagitan ng mga kasulatan. Yung law, ang kanilang batas. At ito yung unang panahon pa, ibig sabihin ang Diyos ang kanilang sinusunod bilang sa relihiyon ng Judaism. And then, dahil si Jesus ay nangaral ng mabuting balita, ay nagkaroon ng jealousy. Ang mga paring ito, mga eskriba, mga pareseyo, mga saserdote. At dahil dumarami ang naniniwala sa kanya at naaakay, ay threat sa kanila si Jesus. O banta sa kanila sapagkat marami nang sumusunod kay Jesus. Kaya nga, wala silang ginawa kundi sundan si Jesus upang siluin sa kanyang ginagawa at sinasabi upang siya ay maisakdal. Kaya nga, ang kanyang kaso na kinakaharap ay blasphemy o paglapastangan sa Diyos nang sabihin niya na siya ang anak ng Diyos. Kaya nga, siya ay isinakdal kay Pilato na governor ng Judea nung mga panahong yon, sapagkat sa tekstong ating pinagbabatayan, ang sabi ng mga Hudyo, ng mga punong saserdote, na bawal sa amin ang humatol ng kamatayan. Ang batas ng Roma lamang ang pwedeng humatol sa kanya ng kamatayan. Talagang gusto nilang ipapatay si Jesus. At kung ating babalikan, ang mga Hudyo, ay sinakop ng Roma, kaya sila ay naging colony ng Romano. Bagamat may sariling batas ang mga Romano, malaya pa rin nilang nagagawa ang kanilang practice na Judaism, na kung saan ay hindi sila pinakikialaman ng gobyerno ng Romano. Yun yung kanilang kalalagayan. Dahil sila ay sinakop ng Romano, kailangan silang sumunod sa Romano. And at the same time, sila naman ay hinahayaan ng mga Romano, ng gobyerno ng Romano, na gawin yung kanilang nakalakhang tradisyon, kultura, at paniniwala
sa Diyos. Kaya nga, nung si Jesus ay dalin kay Pilato, makita natin dito na ayaw patulan ni Pilato yung sakdal laban kay Jesus. Sabi, dapat ang humusga sa'yo, dapat ang humatol sa'yo, yung batas ninyo. Ang sabi ni Pilato. Pero dahil nandoon yung crowd na ito ay pinilano upang talagang makasuhan si Jesus, yung mga nagsisisigaw doon, ito daw ay binayaran upang ipagsakdal, upang maraming witness na na si Jesus ay may kasalanan na paglapastangan sa Diyos. Kaya nga, nagkakagulo yung crowd habang nililitis at tinatanong ni Pilato si Jesus. Kaya nga, ayaw tumigil ng mga tao, talagang gusto nilang maparusahan si Jesus. Bagamat walang makitang kasalanan si Pilato. Subalit napilitan si Pilato na hatulan o mamagitan sa kasong ito dahil natatakot naman siya na mag-alsa ang mga tao dahil hindi niya pinagbigyan ang kahilingan nito. Si Pilato ay appointed governor. Ibig sabihin, kung mayroong mag-aalsa, kung mayroong mga tao na nagkakagulo, at risk yung kanyang katungkulan, baka matanggal siya. Tatanggalin siya ng emperor. Kasi hindi niya napapamahalaang mabuti yung kanyang nasasakupan, kaya takot din naman siya na may magkagulo. Kaya nga, ito yung palalagayan ni Pilato. Makita natin dito na he's a man's pleaser. Mas nilugod niya yung kahilingan ng mga tao kaysa dun sa pagkakaalam niya na ang taong ito, na si Jesus, ay walang kasalanan. Makita natin dito sa ginawa ni Pilato, dahil mas kailangan niya, mas mahalaga sa kanya yung kapangyarihan, yung power, na kailangan ma-maintain niya yung kanyang political career, ay sinunod niya yung kahilingan ng mga taong ito na parusahan ng kamatayan si Jesus. Ibig sabihin ay kahit alam niya na si Jesus ay walang kasalanan, he is innocent, pero sinunod niya yung kahilingan ng nakararami. He is a man's pleaser. Nilugod niya yung kagustuhan ng tao. Kuminsan, mas pinahalagaan natin ang sasabihin ng tao. Man's pleaser tayo kuminsan. No? Puro ang iniisip natin ay nakakahiya naman. Ano na lang ang sasabihin ng tao? Baka mapulaan ako ng tao. Kahit alam natin na ang nalalagay sa alanganin yung ating paniniwala at pananampalataya, pero mas sinusunod natin yung kagustuhan ng tao. Kuminsan mas takot tayo sa tao kaysa sa sasabihin ng Diyos sa atin. Kuminsan, sumusunod tayo sa mali dahil ito yung gusto ng nakararami. Pero hindi lahat ng majority, ito yung tama. Kuminsan, kailangan nating manatili sa inaakala nating tama kahit na ito ay walang naniniwala dito, as long na alam natin na ito ang kalooban ng Diyos
sa ating mga buhay. Kaya nga, dinala ng mga Hudyo ang kasong ito upang pahatol sa mga hindi nakakakilala sa Diyos. Usapin ito ng mga Hudyo Pero mas gusto nilang pahatol sa katulad ni Poncio Pilato na walang pagkakilala sa Diyos. Kadalasan, dumarating tayo sa ganoong kalalagayan. Kuminsan ay sinasabi natin na tayo mga Kristiyano, nakakaalam ng tama. Sinasabi natin tayo mga Kristiyano at sinasabi ng Biblia na mas mataas pa tayo sa mga anghel. Pero pag may mga usapin, kuminsan ay napahahatol tayo sa mga taong inaakala nating walang tunay na pagkakilala sa Diyos. Tulad ng mga Hudyong ito, alam nila yung tama. Alam nila kung sino yung dapat lumutas ng usaping panghudyo. Pero mas ginusto pa nilang pumunta kay Pilato na walang pagkakilala sa Diyos. Mas gusto pa nilang doon pahatol. Kadalasan sa ating buhay, kuminsan kahit mga Kristiyano tayo, kuminsan ay laman tayo ng barangay. Laman tayo ng korte. Pero sinasabi natin, alam natin yung tama. Pero sinasabi natin na tayo yung may tunay na Diyos, na nasa atin ang kapagpakumbabaan. Nasa atin, mas malawak yung pag-iisip natin sa kanila. Pero kung minsan, dumarating yung punto na napahahatol tayo sa mga walang pagkakilala sa Diyos. Dinadala natin yung mga usapin sa barangay, sa court. Ang sinasabi doon sa Corinthian, wala na bang nagpayo sa inyo upang lutasin ang inyong problema sa inyong kapatiran? Ba't kailangang pumunta pa kayo sa mga taong walang tunay na pagkakakilala? Hindi ba pwedeng magpasensya kayo? Hindi ba pwedeng palagpasin na lamang ang mga bagay na ito sa mga taong nagkasala sa inyo? Hindi ba pwedeng unawain na lamang sila bilang mga Kristiyano na sinasabi nating nasa atin ang tunay na pag-ibig ng Diyos? Kung minsan, tulad ng ginawa ng mga Hudyong ito, sometimes we are a man's pleaser. Mas gusto nating lugurin ang tao kaysa sa Diyos. And at the same time, hindi natin kayang umunawa at palagpasin yung mga bagay na nagkasala sa atin. Pangalawa, tinanong ni Pilato si Jesus, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Dahil si Jesus ay dumarami ang tagasunod, kung ating babalikan, nagpakain siya ng napakaraming tao, ng 5,000 katao. Ganong kadami ang sumusunod sa Kanya. Noong pista ng Pasko, ay sinundan siya ng napakaraming tao sapagkat lumaganap na parang apoy yung Kanyang ginagawang himala, kababalaghan sa napakaraming tao. Nagpapakain ng tao, bumubuhay ng patay, nagpapagaling ng may sakit, at marami pang himala. Kaya't ito ay nalaman at narinig ng mga tao. Kaya kahit saan pumunta si Jesus, siya ay sinusundan ng napakaraming tao. At para sa mga Hudyong ito na ang inaakala nila na Mesaya, na kanilang tagapagligtas. Kaya nga, inisip nila
na gawin siyang hari. Ginawa siyang, at yun yung balak nila. Kasi, pag ito yung ating hari, kung si Jesus ang magiging hari, ito yung leader na pwedeng mag-produce ng maraming pagkain. Hindi sila magugutom. At kung labanan ang pag-uusapan, hindi nila po problemahin ang pagkain upang suportahan ang kanilang mga sundalo. Kung ito yung leader na kanilang susundin, kahit mamatay yung sundalo nila, laban sa mga Romano na umalipin at sumakop sa kanila, pwede pala itong buhayin ni Jesus. Kung ito pala yung Mesaya na kanilang iniintay, kahit ano ang mangyari, ay makakagawa ng himala upang matalo yung kanilang kalaban. Yun yung iniisip ng mga Hudyo, na gawing hari si Jesus. Kaya ang tanong ni Pilato, ikaw ba ang hari ng mga Hudyo? Pero alam natin na hindi ito yung layunin ni Jesus na maging hari sa mundong ito, kundi ang maghari siya sa ating mga puso. Not earthly reign, kundi heartly reign. Yung nais niya, na sakupin tayo sa pamagitan ng paghahari sa ating mga puso. Kaya siya ngayon ay naghahari sa ating puso. Hindi sa mundong ito, kundi upang tayo ay pagharian at upang mabago yung ating mga buhay. Hindi mababago ng one click ang mundong ito, kundi dapat magbago muna ang bawat isang tao sa pamagitan ng paghahari ni Kristo upang magkaroon ng tunay na pagbabago sa ating mundo. Ibig sabihin, sa atin muna mag-uumpisa sa bawat isang pinaghaharian ni Jesus. And then, sabi niya, hindi ako narito upang maghari sa mundong ito, kundi ang kanyang paghahari ay paghaharing espiritual sa bawat isa sa atin. Merong physical reign at spiritual reign, pero hindi sa physical na paghahari o hindi sa paghahari sa mundong ito, kundi sa ating mga buhay. Pangatlo, ang sabi ni Pilato, ang sabi ni Jesus, naparito siya upang magdala ng katotohanan. Ito ang sabi ni Jesus, narito ako upang magdala ng katotohanan. Kaya nga naintriga naman si Pilato, kaya't ang sabi ni Pilato, what is truth? Ano ba ang katotohanan? It's a philosophical question. What is truth? Minsan ba ay naitanong nyo sa inyong sarili, ano nga ba ang katotohanan? Sa mundong ito, ang mali ngayon ay tama bukas. At ang tama ngayon ay mali bukas. Halimbawa, yung divorce, mali nung unang panahon, ito yung turo ni Jesus. Pero tama ngayon, legal. Depende sa pananaw. Halimbawa, ang pagtingin sa kagandahan noong unang panahon ay yung mga malulusog at matataba. No, yung paintings noon, no, yung mga girl, yung mga babae, mga matataba. No. Pero ngayon, ang tunay na kagandahan ay yung sexy, yung may abs, yung 24 lang ang bewang. Ibig sabihin,
hindi consistent kung ano yung totoo talaga, yung katotohanan. Depende sa nakakakita. Ibig sabihin, hindi relative. Kung ano yung tama ngayon, paglipas ng panahon, hindi na yun. Hindi na yun yung truth. Hindi na yun yung totoo. Ganon din sa ating nakikita. Hindi, ang sabi sa science, mas maraming nabubuhay na hindi nakikita ng mata kaysa sa nakikita mo ngayon physically. No? Kasi pag pumikit ka, yung mga bakterya, yung mga maraming buhay na hindi nakikita ng mata. Ibig sabihin, ang nakikita ng mata ay deceitful. O hindi pwedeng sabihin yun ang totoo. Ganon din yung naririnig. Hindi ko mo sinabi nung isa, yun ang tama. Hindi yun ang totoo. Kaya nga, makita natin dito sa ating buhay bilang mga tao, ang tunay na mananatiling totoo ay walang iba kundi ang Diyos. Because He is unchangeable. Hindi siya nagbabago. Siya lamang ang totoo. Kung ano yung tama ngayon, tama bukas. Di ba, yung kasulatan, hindi naman nadadagdagan, pero siya ay relevant pa rin noon at ngayon. Hindi nagbabago ang salita ng Diyos. Ang Diyos lamang ang tunay na totoo. Kasi hindi siya nagbabago. Hindi katulad ng pamantayan ng tao na tama ngayon pero bukas mali na siya. Hindi tulad ng nakikita ng tao na hindi mo pwedeng asahan sapagkat maaari kang mailigaw ng iyong nakikita, yung naaamoy, ng iyong napipisil, ng iyong nararamdaman. Feelings is deceitful. Ibig sabihin, hindi mo pwedeng pagkatiwalaan ang anumang ating nararamdaman. Kaya ang sabi ni Pilato, what is truth? Ang tunay na totoo lamang ay walang iba kundi ang Diyos. And then, sabi ni Pilato, sino ang gusto nyong palayain? Kultura nung kanilang kapanahunan na kung araw ng Paskwa ay mayroong bilanggong palalayain. Kaya't binigyan niya ng option yung crowd, yung mga taong sumisigaw. Sino ang gusto niyong palayain? Si Jesus o si Barabas? Sumigaw ang maraming tao, palayain si Barabas. Makita natin dito na magpahanggang ngayon, mas pinipili ng tao ang masama kaysa sa mabuti. By the way, si Barabas ay isang kilabot, isang makasalanan, isang masamang tao. Pero mas pinili ng mga tao na ito ang palayain. Between good and evil, pinili ng tao, ng mga tao noon, ang isang katulad ni Barabas. At magpahanggang ngayon, tayo ay pinapipili ng Panginoon. Pag-iising pa lang natin, struggle na tayo. Ano ba pipiliin ko? Yung kalooban ng Diyos o yung kalooban ko? Ang masama o ang mabuti? Pag-gising pa lang natin, meron na tayong pakikipagbuno sa ating sarili kung ano yung dapat natin sundin. Ang Diyos ba? Ang sarili natin o ang nais ng kaaway?
At ang tanong sa bawat isa sa atin, sino ang nagtatagumpay? Mas pinipili ba natin ang mabuti, ang tama, ang kalugod-lugod, ang banal na mga bagay? Mas pinipili ba natin yung kalooban ng Diyos o yung kalooban natin? Sa ibang salin ay, ang sabi doon pagkatapos nito, si Pilato'y naghugas ng kamay na nangangahulugan na wala siyang kasalanan sa pinili ng mga tao. Naghugas siya ng kamay kahit alam niya na mali yung kanyang ginawa. Ginawa niya iyon upang matakpan yung kanyang pagkakamali sa mata ng tao. Pero hindi niya alam na nagkasala siya sa dikta ng kanyang konsensya na hinatulan niya ang isang taong walang kasalanan. Mga kapatid, pag ang konsensya natin ay sumisigaw na mali yung ating iniisip, yung ating gagawin, at yung ating gagawin pa, ibig sabihin, ito ay boses na ng Panginoon. Huwag mo nang ituloy kasi sinusunod mo na yung nais ng kaaway. Kaya mga kapatid, tunay nga po na maaring maabsuelto tayo sa parusa, sa guilt ng tao. Pero, hindi tayo makaliligtas sa judgment o parusa ng Diyos sa atin, sa ating ginagawang pagkakamali sa ating mga buhay. Sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Purihin po ang Panginoon sa mensahe na Kanyang binigay sa atin. Patuloy po tayo sa ating pagsamba. Sa panahon pong ito ay panahon ng muli nating paghahandog ating mga ipo-apo, ating mga kaloob. Muli po ay naka-flash sa ating mga screen yung GCash account. Pwede po tayong maglagay doon. Kung wala po tayong GCash account, pwede din pong muli nating dalin dito sa ating iglesia. Pwede po nating iwanan dito anuman pong araw. At gayon din po, kung hindi, pasabi lang po kayo at pupunta po ang ating mga opisyales para kunin ang ating mga kaloob at handog. Sapagkat kung bukal sa kaloob ang pagbibigay, tatanggapin ng Diyos ang inyong nakayanan. Hindi niya hinihintay na magbigay kayo ng hindi ninyo kaya. Muli po, panahon po tayo ngayon ng ating pagkakaloob sa ating Panginoon.
Dakilang Diyos, salamat po sa mga pagpapalang ito, bahagi ng aming tinatangkilik na muli namin ipinagkakaloob sa inyo. Tunay nga po na basbasan nyo ito, tanggapin sa ikalalago ng iyong gawain at ng iyong misyon. Amen. Sa ating pong awit ng pagpapasalamat at pagtatalaga, awitin po natin ang We're a Story to Tell to the Nation. Sa tahanay may balitang mainam upang puso'y yanagan, balita ng katotohanan, kapayapa at buhay, kapayapa at buhay. Ang dilim ay magliliwanag at sa lupa'y tatatag. Ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag. Mayroong awit na awitin, puso kay ay dalhin. Awit sa sama ay susuki, dudurog sa patalim, dudurog sa patalim. Ang dilim ay magliliwanag at sa lupa'y tatatag. Ni Kristo ang kaharian, pag-ibig at liwanag. May magandang balita sa lahat, na ang hari sa itaas. Sinugo ang anak na liyag upang tayo'y iligtas, upang tayo'y iligtas. Ang dilim ay magliliwanag at sa lupa'y tatatag. Ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig at liwanag. Maglilintang ang ay ipahayag, daang malungkot tinahak, upang ang lahat ng tao sa Kanya ay maligtas. Katotohan ay gawa, ang dilim ay magliliwanag, at ang lupa'y tatatag. Ni Kristo ang kaharian ng pag-ibig. Tayo manalangin. Dakilang Diyos, marami pong salamat sa araw na ito na ginawa mo sa amin. Na minsan pa, Panginoon, ay nagtuturo ka sa amin ng tamang pamumuhay sa pamagitan ng iyong mga salita. Tunay nga po, Panginoon, na mai-apply namin ang mga salita mo sa aming mga buhay upang makita na kami, mga anak mo, Panginoon, na nabubuhay sa katotohanan, na ikaw ang makita na naghahari sa aming mga puso. Dakilang Diyos, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magpala sa bawat isa. Salamat po sapagkat minsan pa ay nakatagpo ka namin, Panginoon, face to face. So, tunay nga po na salamat sapagkat ikaw ang Diyos ang patuloy na gumagawa sa aming mga buhay. Na dalangin namin, Panginoon, na ikaw ang Diyos ang patuloy na magpala. Ganon din sa mga kapatid naming nasa kanilang mga bahay na nakikinig, nanonood. Tunay nga po na patuloy mo silang ingatan, pagpalain. At tunay nga po na sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, tunay nga po na mangusap ka sa kanilang mga buhay. Gayon din po, Panginoon, sa aming mga gawain. Tunay nga po, Panginoon, na salamat sapagkat ikaw ang Diyos ang patuloy na tumutugon, pumupuno ng aming mga kakulangang espiritual. Na tunay nga po na sa pamagitan
ng aming mga gawain, mapa-virtual man o face-to-face, tunay nga po, Panginoon, na ito'y busog sa aming pangangailangang espiritual. At tunay nga po na patuloy mong i-commit ang bawat isa sa aming paglilingkod sa iyo. Maging committed kami sa paglilingkod at tunay nga po makita mo yung alab ng pananampalataya sa bawat isa sa amin. Tunay nga po, Panginoon, na patuloy kang magpakahayag sa buhay ng iyong mga anak. Ganun po sa aming bansa, tunay nga po na ikaw ang Diyos ang patuloy na magpala sa iyong mga anak na naapektuhan ng pandemya. Tunay nga po, Panginoon, na salamat na may isang Diyos na patuloy na gumagawa ng himala sa buhay ng bawat isa. Pagpalain niyo nga po ang aming iglesia, tunay nga po na patuloy kaming makabangon, Panginoon, at tunay nga po na patuloy na dinadalangin namin na muling mabuo at matipon muli ang iyong mga anak. Sa pangalan ni Jesus. Amen. At ngayon, tanggapin natin masaganang habag, pagpapala, pag-ibig ng Diyos Ama, ang patuloy na pakikipisan, pagtuturot kaaliwan ng banal na Espiritu sa ating kalagitnaan, at ang patuloy na pagliligtas sa Kristo na ating Panginoon, mula pa ng una, ngayon at magpakailanman. Amen. Go now in peace, never be afraid. God will go with you each hour of every day. Go now in faith, steadfast.